Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang update sa laban, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So saktong 4 na linggo nga po bago ganapin ang nakatakdang mega showdown sa pagitan ng dalawang multi-division world champions na sila Janrael Casimero at Luis Neri, ay opisyal nang inilabas ng Kameda Promotions ang mga sasabak sa undercard. At magandang balita nga po dahil bukod sa angas ng Pinas, ay may dalawang Pinoy pa nalalaban. At yan nga po ay si Claire Villarosa. May undefeated record na 6 wins with 4 knockouts at walang talo. Makakatapat niya ang 23 anyos na Japanese fighter na si Hayate Handa. May record na 5 wins with 2 knockouts at isang talo lamang. Bukod dyan ay ang isa pa nating undefeated Pinoy fighter na si Dan Dakles na may record na 8 wins with 5 knockouts ay sasampa rin sa ibabaw ng lona laban sa undefeated knockout artist ng Uzbekistan na si Iqbal Konkoldorov. May record na 7 wins with 6 knockouts at wala ding talo. Kaya naman masusubukan talaga ang ating dalawang pambato sa mga laban na ito. Lalo pat ito ang kauna-unahang pagkakataon na lalaban sila sa labas ng bansang Pilipinas. Kaya bukod po kay Casimero, ay suportahan din po natin si Claire Villarosa at Dan Dakles. Habang pagkatapos naman ng event nila Casimero, ay sa parehong bansang Kyrgyzstan ay makikita rin nating lumaban sa susunod na araw ang former Pinoy World Title Challenger na si Vince Paras, kung saan makakatapat niya naman ang pambato ng mga Hapon na si Oya Koyama. Sa kabilang banda naman mga idol ay hindi nga po natin maikakaila na dahil anak si Eman Bacosa ng ating pambansang kamauman ni Pacquiao, kaya hindi na maiwasan ng mga fight fans na ikumpara siya sa galaw at kalidad ng 8th Division Champion bilang boksingero. Kung ano ang nararanasan na pressure ni Jimwell Pacquiao, ay ganun rin kabigat ang dinadala ni Bacosa sa tuwing lumalaban siya. Subalit tila hindi nga po kinakabahan itong si Bacosa. Paliwanag ni Bacosa na alam niya naman daw na malaki yung expectations ng mga tao sa kanya pagdating sa boxing nang dahil kay Manny Pacquiao. Subalit hindi niya naman daw ito masyadong iniisip para hindi siya makaramdam ng pressure. At bagkus ginagawa niya lang umano lahat ng makakaya niya sa tuwing sumasampa siya sa ibabaw ng lona. Bukod dyan ay hindi niya rin naman umano binibigyan ng pansin yung sinasabi ng mga tao. Basta nagdadasal na lang umano siya sa Panginoon na mapaganda ang direksyon ng buhay niya kung saan man siya dalhin ito. Samantala, tila dinipensahan naman nga po ni Shakur Stevenson ang kanyang sarili sa mga bumabatikos at nagsasabing nakakaantok umano ang estilo ng kanyang pagbuboxing. Paliwanag ni Stevenson na sadyang nagmumukha lang umanong nakakabagot ang kanyang mga laban nang dahil sa nagagawa niyang pagmukain na sobrang dali ng mga kalaban niya pag siya na ang katapat sa ibabaw ng lona. Dahil umano sa sobrang pagiging dominante niya at layo ng agwat niya sa ibang mga boksingero, ay nagiging mismatch na ang dating sa mata ng mga fans. Pero ang hindi umano nakikita ng mga tao ay sobrang galing niya lang daw talagang boksingero. Dahilan kung bakit kahit umano yung mga kilalang malalakas na fighters kagaya kila Teofimo Lopez at William Cepeda ay nagmimistulang mga pipitsuging boksingero lang sa harapan niya. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.